Ang totoong dahilan kung bakit ipinagbawal ang aklat ni Enoch mula sa Biblia. Ano nga ba ang aklat ni Enoch? Bakit ito ipinagbawal sa Biblia? Ano ang nilalaman nito na nakakatakot na kailangang itago mula sa banal na Biblia at sa mundo? Ang aklat ni Enoch ay sinasabing isinulat ni Enoch, ang ama ni Methuselah at ang lolo sa tuhod ni Noah na tagapagtayo ng arka. Saklaw ng aklat na ito ang mga kamangha-mangha at misteryosong paksa tulad ng pinagmulan ng mga demonyo at Nephilim, pagbagsak ng mga anghel, at isang makahulang paglalahad ng 1,000 taong paghahari ng Mesyas. Malinaw na maraming saklaw ang aklat na ito. Ang tanong, bakit? Bakit nga ba ipinagbawal ang aklat ni Enoch mula sa Biblia? Ano ang nilalaman nito na lubhang nakababahala na kailangang alisin? Mayroon bang lihim na pakana sa likod ng pagtanggal nito? Totoo bang mayroong sikreto na ayaw ipakita ng mga sinaunang pinuno ng simbahan? Kung ikaw ay curious at nais malaman ang mga sagot, nasa tamang video ka. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang 4 na pangunahing dahilan kung bakit tinanggal ang aklat ni Enoch mula sa Biblia. Ang ilan sa mga dahilan ay maaaring sorpresahin ka, at ang iba naman ay maaaring magdulot ng pagkabahala. Ngayon, simulan na natin. Number 1. Hindi kinilala ni Jesus at ng mga apostol ang aklat ni Enoch bilang banal na kasulatan. Totoo na ang ilang sinaunang pinuno ng simbahan ay pinahalagahan ang aklat ni Enoch, ngunit hindi nila ito tinukoy bilang banal na kasulatan. Kaya, hindi natin ito maituturing na may autoridad bilang salita ng Diyos. Ngunit paano ang mga sinasabi na may mga bahagi ng Biblia na tila hango sa aklat ni Enoch? Halimbawa, ang sinasabi sa Jude chapter 1 verse 14 to 15 ay sinasabing, narito, dumarating ang Panginoon na kasama ang libu-libo niyang banal upang hatulan ang lahat at parusahan ang lahat ng hindi makadiyos sa kanilang mga makasalanang gawa at sa lahat ng masasakit na salitang sinabi nila laban sa Kanya. Habang sa Enoch chapter 1 verse 9, narito, darating siya kasama ang 10 milyon ng kanyang mga banal upang hatulan ang lahat, wawasakin ang masasama at sisingilin ang lahat ng laman dahil sa kanilang mga gawa at kasalanang ginawa laban sa Kanya. Bagamat may pagkakatulad, may mga pagkakaiba rin. Halimbawa, binanggit sa Jude ang libu-libong anghel, habang milyon naman ang nasa aklat ni Enoch. Gayunpaman, maaaring ang salitang Murias sa Greek na ginamit sa Jude ay tumutukoy rin sa hindi mabilang na bilang, kaya hindi ito malaking isyu. Ang aking pananaw dito ay maaaring hindi banal na kasulatan, ang aklat ni Enoch, at hindi ito kinilala ni Jesus at ng mga apostol, ngunit malinaw na naimpluwensyahan nito ang ilang bahagi ng Biblia. Gayunpaman, marami sa nilalaman nito ang hindi tugma sa mga aral ng kasulatan. Number 2. Hindi tugma ang nilalaman ng aklat ni Enoch sa Biblia. May mga salaysay at konsepto sa aklat ni Enoch na hindi tugma sa tinatanggap na kasulatan. Halimbawa, ayon sa aklat, noong sinaunang panahon bago ang baha ni Noah, may mga watchers o tagapagbantay na mga anghel na inatasan upang patnubayan at tulungan ang mga tao sa paggawa ng matuwid. Subalit ang mga anghel na ito ay nabighani sa mga babae, sumuway sa babala ng Diyos, at kinuha sila bilang mga asawa. Dahil dito, isinilang ang mga higanteng tinatawag na Nephilim na malalakas at mararahas, na nagdulot ng matinding kaguluhan sa mundo. Bilang parusa, ibinilanggo ng Diyos ang mga nahulog na anghel sa kailaliman ng lupa. Sa kwento rin, si Enoch ang naging mediator ng mga nahulog na anghel sa Diyos upang hilingin ang kapatawaran, ngunit hindi sila pinatawad. Isa pa sa mga kakaibang bahagi ng aklat ay ang paglalarawan ng 10 antas ng langit. Sa unang langit, nandoon ang mga anghel na namamahala sa ulan at snow. Sa ikalawang langit, madilim na piitan para sa mga nahulog na anghel. Sa ikatlong langit, makikita ang Paradise o Garden of Eden at ang impyerno. Sa ika-4 na langit, ang araw, buwan at mga bituin kasama ng mga anghel na kumakanta para sa Diyos. Sa ika-5 langit, nandoon ang mga giant followers ni Satanas na nasa kalagayan ng pagsisisi. Sa ika-6 na langit, ang mga archangels na namamahala sa buhay sa lupa. Sa ika-7 langit, nakita ni Enoch ang Diyos mula sa malayo.
Sa ikawalong langit, ang mga constellations. Sa ikasiyam na langit, ang pagbabago ng mga seasons. Sa ikasampung langit, ang trono ng Diyos. Kakaiba at detalyado ang paglalarawan na ito, ngunit hindi ito binanggit sa Biblia, kaya isa rin ito sa mga dahilan ng pagtanggal ng aklat. Number 3, ang pagdududa sa pagiging totoo at autorisado ng aklat ni Enoch. Sinasabing isinulat ni Enoch ang aklat, ngunit ayon sa pagsusuri, isinulat ito maraming siglo matapos mabuhay si Enoch. Kaya, marami ang nag-alinlangan sa pagiging tunay at totoo ng aklat, dahilan upang hindi ito mapasama sa Biblia. Number 4, hindi tinanggap ang aklat ni Enoch sa Torah. Tinanggal din ito mula sa Torah, ang pundasyon ng lumang tipan, dahil taliwas ang ilan sa mga aral nito. Halimbawa, sa Enoch chapter 40 verse 1 hanggang 10, binanggit si Angel Fuel na namumuno sa pagpapatawad ng kasalanan, ngunit hindi ito matatagpuan sa Biblia. Sa huli, ang pangunahing dahilan ng pagtanggal sa aklat ni Enoch ay dahil hindi si Enoch ang tunay na sumulat nito at hindi ito itinuturing na inspirasyon ng Diyos. Walang lihim na pakana sa likod ng pagtanggal nito, kundi upang mapanatili ang pagkakaisa at katotohanan ng Biblia. Dapat mo bang basahin ang aklat ni Enoch? Oo, maaring basahin ito upang maunawaan ang paniniwala ng mga tao noong sinaunang panahon. Ngunit tandaan, huwag mo itong ituring na kapantay ng Biblia. Gamitin ang iyong wisdom at unawain ito bilang isang aklat na isinulat ng hindi kilalang tao at hindi bilang banal na kasulatan. Ano sa tingin mo? Dapat bang isinama ang aklat ni Enoch sa Biblia? Naniniwala ka ba sa mga conspiracy theories tungkol dito? Kung nagustuhan mo ang episode na ito, tingnan mo rin ang aming video tungkol sa kalagayan ng mundo bago ang baha ni Noah. Salamat sa panonood at naway pagpalain ka ng Diyos.